Sa likod ng mga kabundukang ito may mga lihim na hindi agad nakikita ng mata. Sa unang tingin, tahimik at payapa. Ngunit sa ilalim ng lupa, may mga butas na unti-unting hinuhukay, mga lagusang sinusulong ng mga kamay na sanay sa panganib. Dito sa Itugon Benguet, ang pagmimina ay hindi lamang hanap buhay, kundi ito ay buhay. Araw-araw may mga taong bumababa sa kailaliman, sumusuong sa dilim at panganib, umaasang may maiuuwi para sa kanilang pamilya. Sila ang tinatawag na small-scale miners, mga tahimik na bayani na bihirang marinig ang kwento. Sa aming paglalakbay, nakilala namin si Nanay Elizabeth, isang dating babaeng menero, isang inang hinubog ng lupa at pakikibaka. Sa kanyang mga mata, nakaukit ang kwento ng hirap, tapang at pag-asa. Andito tayo ngayon sa bahay ni Nanay Elizabeth. Ayan, samahan niyo ko at bisitahin natin si Nanay Elizabeth. Pasok tayo. Ayan. Welcome sa kanyang munting tahanan. Good morning po, Aling Elizabeth. Ayan. Pasok. PR dito. Ito. Dito sa kinatatayuan ko, ito yung tahanan ng anak ni Nanay Elizabeth na pumanaw na. Kaya ngayon, mag-isa na lang ni Nanay Elizabeth since wala na siyang katuwang sa buhay. Ngayon dito sa baba, doon tayo pupunta mamaya. Doon yung pinagmiminahan ni Nanay Elizabeth nung kalakasan niya pa. Pupuntahan natin yan mamaya. Bakit po pagmimina yung naano yun? At Pwede namang iba. ibang Siyempre, di ba, dito sa atin, mahirap maghanap ng trabaho. Professional nga, nag-graduate nga, nakaano, pero mahirap maghanap ng trabaho. Siyempre, karamihan sa atin, karamihan sa atin, walang pinag-aralan. So, ang minas kasi, wala naman sa pinag-aralan yun, kundi skills lang. Si Nanay Elizabeth ang nagsilbing mata sa lugar na hindi pamilyar sa amin, isang gabay sa mundong matagal na niyang kinagisnan. Isang kamali mo lang. Andito tayo ngayon, pababa na. So, kailangan mag-ingat din kasi masukal ang daan. At isang, ano mo lang, magkakamali ka. Pwede kang dumire-diretso papunta doon sa minahan. Madulas yan. Maganda, madulas yan. Kaya habang pababa tayo, meron ng mga mangilan-gilan na mga tunnel na posibleng pasukan nating mga minero na pwede na lang pagkuhanan ng mga ginto din. Ayan. Oo. Nanginginig na po ang aking tuhod. Ganito pala pag ano. Kaya iba ang ang nararanasan ng ating mga kapwa. Ah! Paano bababa dito? Ay, ayan. Parang day off tayo bukas. Magkamali ka lang. Pwede kang maaksidente. Ay, malayo-layo pa ang lalakarin natin. Ayan, meron ulit tayong nakitang tunnel. Tingnan niya, grabe yung sikip na dadaanan ng isang tao. Kasya ka ba dyan? Tumayo ka lang. Tingnan natin. Sa akin na maliit, ala, grabe. Ramdam mo agad yung init dito. Yung init dito. Tapos yung amoy lupa talaga. Imagine, paano kung si Aling Elizabeth ganito ang mga sinusuong niya.
Nung mga, di ba? Ang init dito. Ang init doon, tas ang lamig dito. Sa aming pagtungtong sa isa pang minahan, aming naabutan ng mga minero na nagpapahinga. Dahan-dahan kayo. Ay, wait lang po. Sige po. Ano ka ba? Ay, Hindi pwedeng patalikod. Hindi mo kaya lang. Yan, sabi mo. papasok tayo ngayon sa isang tunnel na ayan, madulas. Dahan-dahan, madulas yung mga bato. Kailangan sama natin si Nanay Elizabeth. Kaya mo? Sa loob ng minahan, hangin ang isa sa pinakamalaking kalaban. Sinasabi ko pag-akyat. Habang papalalim ang pagpasok, lalong mahirap huminga hanggang sa halos wala ka ng malanghap na hangin. Sa dilim, flashlight lang ang gabay. Walang araw, ngunit sobra sa init. Grabe, ang init dito sa loob. Magbukas sa'yo. Walang liwanag. Sa bawat takbang pababa, ramdam mo ang panganib. Sabi nga nila, kapag pinili mong maging minero, parang inilalagay mo na rin ang sarili mo sa hukay. Dito sa ilalim ng lupa, madilim, masikip at mapanganib. Buhay ka pa, ngunit nakabaon ka na. Hirap ang minero actually parang sundalo rin na pag pumasok 50-50. Alam naman nila pag pumasok daw sila, asahan mong nasa hukay na. Tapos pag nakalabas ka na, sabihin mong buhay ka. Grabe, ang init sa loob. Yung experience mo, mako-conscious ka kung sa dinadaanan mo kasi maputik sa loob. Basa-basa yung dinadaanan mo. Ito yung mga minerals na nakuha ng ating mga mineros mula sa loob. Papasok pa sana kami dun sa pinakaloob, kaso delikado na kung papasok pa kami. Hindi kami mga expert para pumasok pa dun sa loob. Ito yung mga minero natin galing sa loob. Ngayon bilang first timer na pumasok doon, makita mo rin yung hirap ng mga minero na kasama natin. Yung bigat na binubuhat nila para lang makasurvive, 'di ba? Hindi mo akalain na kailangan nilang pumasok sa ganito para lang makasurvive. Araw-araw, 'di ba? Ngayon pabalik tayo dun sa bahay nila Nanay Elizabeth para makita yung hilingan na siyempre galing doon, proseso nila, pupunta doon sa gilingan. Okay. Balik na tayo sa may kalsada. Dito malapit kila Nanay Elizabeth. Pupunta na tayo ngayon sa may gilingan. Hanggang dito pala. Daanan din pala ang kalaban dito. Sa paggiling, nilalagyan nila ang loob ng bakal ang sisidlang magsisilbing pandurog ng mga mineral. Sa bawat ikot nito, unti-unting nadudurog ang mga bato. 2 oras itong tuloy-tuloy na umiikot, isang prosesong nangangailangan ng tiyaga. Pagkatapos magiling, sisimulan naman ang paglilinis. Dito, mas nagiging mabusisi ang bawat takbang. Hinuhugasan ang dinurog na mineral upang mahiwalay ang lupa at iba pang dumi. Matapos ang ilang oras at masusing proseso, nagkaroon tayo ng ginto. Ayan, andito siya. Konti pa lang siya ngayon. Siyempre, mahaba pang proseso para makakuha pa tayo ng mas marami. Pero ayan. Taong 2018, tumama ang bagyong Ompong, isang trahedyang kumitil sa maraming buhay. Dahil sa pagguho ng lupa na tumabon sa kanilang dating minahan, napilitan si Nanay Elizabeth na tumigil sa pagmimina. Ngunit sa kabila ng sakunang ito, hindi pa rin napigilan ng ibang minero sa pagpapatuloy ng kanilang hanap buhay.
Kasi sinara na yung portal dyan mula nung upong kasi pinagbawal nga. Ayaw na nila kasi risky. Pero siyempre, ang tao na naghanap buhay, wala tayong magawa. Nasubukan na rin umano ni Nanay Elizabeth ang muntikang maubusan ng hangin sa loob ng minahan. Isang karanasang hindi niya basta malilimutan. Oo, hindi ako magas. Kasi sa tres kami pumapasok. Nagunahan, malakas pa ako noon. Nagunahan yung mga kasama ko na umakyat, na lumabas. Sabi niya, tara na. Sabi ko, sige, nagpapahinga ako. Sige pa, sige, mauna na kayo at hahabulin ko kayo ako. Kasi talagang nahabol ko sila. Ang daanan dun, pagka pasok mo sa bungad, ano yan, diretso. Mataas yan pero kasi di ba, pag pumasok ka doon, okay lang ang pagbaba. Ngayon, pag akyat, mahirapan ka kasi habang lumalalim ka, humihina yung hangin. Kaya doon nagagas ang tao. Sa kabila ng mga panganib na kanyang hinarap, patuloy ang kanyang pakikipagsapalaran sa buhay. Sa ngayon, walang permanenteng trabaho si Nanay Elizabeth. Umaasa na lamang siya sa tulong na ibinibigay ng kanyang anak at sa pagpupulot ng mga naba na kanyang ibinebenta. Piduton ni Pigbiyon ni Dagjena ba? Yung pino niyan, yun ang sinasako ng mga babae. Yung ano minsan kat na, disabayado ako na yung government. Senior, kasi laki niya, senior niya. 2021 na kailangan nag-apply. So, nga natatawan. Awan isok 20. Ang kwento ni Nanay Elizabeth ay sumasalamin sa libo-libong Pilipino na araw-araw pinipiling lumaban kahit kapalit ay panganib. Sa bawat pagpasok nila sa madilim na lagusan, hindi lang lupa ang kanilang hinuhukay kundi pag-asa. Pag-asang may maiuuwi at pag-asang may bukas pa. Ngunit hanggang kailan mo kayang isugal ang iyong buhay sa isang trabahong walang kasiguraduhan? Sa ilalim ng lupa, walang kasiguraduhan. Pero sa ibabaw nito, may mga pamilyang naghihintay. At para sa mga tulad ni Nanay Elizabeth at ng iba pang minero, hindi sila bumababa dahil gusto nila. Bumababa sila dahil kailangan. Ang pagmimina para sa kanila ay parang isang legal na sugal. May mga araw na panalo, ngunit mas madalas, kapalit nito ay pagod, panganib at minsan, buhay. Kami ang BSU interns. Hatid sa inyo ang Gintong Pawis.